Hi! Come and join me sa paggawa ng bento baon ni Summer. Nag-start na akong mag-cut ng cheese para gagamitin ko sa ears. Actually, hindi pa ako ganun ka-expert when it comes sa paggawa ng bento baon. Nag-i-start pa rin akong mag-search kung paano gumawa ng mga design. Tapos, mas okay pa rin talaga na bumili muna ng mga tools sa gagamitin mo. Ang hirap talaga kapag hindi pa ganun kakompleto yung mga bento tools mo kapag gumagawa ka ng bento baon. Pero syempre, nanay tayo, kailangan tayo gumawa ng paraan. Dahil ang gagawin ko ngayon ay Rilla Kumar inspired, nilagyan ko lang ng seasoning yung kanin para magkaroon siya ng color. Kasi color brown si Rilla Kuma. Dinagdagan ko lang ulit kasi parang kulang pa. After ko i-prepare yung kanin, ngayon nilagay ko siya sa plastic. Ito yung gagamitin kong hulma sa magiging ulam ni Rilla Kuma. Minold ko muna siya bago ilagay sa baonan. After ko ilagay yung una kong ginawa sa baonan, ito naman, dito talaga ako nahirapan dito sa ears niya. Kasi nga, minold ko lang siya using my hand. Ang hirap talaga kapag wala kang molder ng rice. So, sa mga magbabalak na magbento baon, mas okay na meron na kayong mga tools na gagamitin para mas madali ninyong magawa yung mga design na gusto nyo. Dito nilagay ko na yung mga kinat ko ng nori para sa details. O, diba? Mali pa nga ako ng gawa. Kaya yan, pinalitan ko na. Dapat pala naka-downside pala dapat yung bibig ni Rilla Kuma. Prepare ko na rin at kinat yung spam using these tools. Napaka-useful talaga ng mga ganitong klaseng pangkat. Kasi hindi lang sa ulam, pwede rin siya sa bread, sa fruits, even sa vegetables. Meron din itong kasamang mga maliliit na iba't iba din ng shapes na perfect sa pagde-design ng mga bento baon. Dito ilalagay ko na yung mga silicone molder kung saan ko ilalagay yung mga ulam ni Summer. Yung fried egg, hiniwa-hiwa ko lang para maging flower effect siya. Tapos nilagyan ko lang din ng bento pics sa gitna. Then ito naman sa spam, nilagyan ko ng bento pics sa ibabaw is Rilla Kuma design. Kasi nga Rilla Kuma team ang gagawin kong bento baon for today. I use my bare hands sa pag-prepare ng bento baon. But don't worry kasi I frequently wash my hands kapag naghahawak ako ng mga food na gagawin ko. And we're done. Ito na. Thank you for watching. Bye!